dinidiscuss to kasi ako may natututunan pa rin ako hanggang sa ngayon kapag That's dinidiscuss true. natin. That's true. Saka kasi nag-i-evolve talaga yung paggagawa nito eh. As time goes by daw, nagbabago kasi yung industries. Oo, at saka So, eto, may improvement din. nag-evolve kung paano natin i-present yung Anyway, before our topic, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, pwede po sila mag-text sa 0998-975-1368 at pwede rin po sila tumawag sa landline sa 861-6947. That's true. And yes, pwede kayong manood sa amin, right? Sa www.radio.com.ph. Okay. And of course, today is December 6. 6. Yes, malapit na naman ang Pasko. 18 days before Christmas. Nako, Grace, nakapag 18 days before Christmas. 18 days, imagine that. Yes, nakapag-prepare naman ako. Handang-handa na ako para dito sa darating na Kapaskuhan. and I've heard na yung ibang mga kumpanya nakapagbigay na sila ng mga bonuses and 13th month pay. Yes, speaking of companies, hi, and I'd like to greet everyone under Elabram Systems Group, dyan sa Makati, Thailand, Indonesia, and Malaysia. And of course, those people under Kindersu Adventure Jungle kay Sir Joel Jimenez. Yep, hello At sa of inyo course, sa Humanity Group under Robert Yupanco at sa mga tiga Laguna na nakikinig sa atin sa ngayon. Yes. Hi, everyone. Hello everyone. Saka sa lahat na nakikinig from Care Shared Service Center at sa mga taga Bulacan na nakikinig ngayon sa atin lahat. Yes, etong let's talk about career sa mga bago pong nakikinig sa amin sa ngayon. Ito lang po yung merong pinag-uusapang industriya kada Sabado. Okay. At last week nga, napag-usapan natin itong real estate property, real estate interesting industry topic. under ProFriends o company property of friends. And we had a COO actually of ProFriends last week. Yeah, hello kay Sir. At saka yung mga job openings natin na diniscuss, in-announce last week, meron pa rin tayong i-announce later. Yes, we're doing that kasi ang gusto rin natin ay makatulong sa mga tagapakinig natin. So, every week, magkakaroon tayo ng i-discuss natin or sasabihin natin yung mga opening na jobs from different companies. Okay, at saka I've heard na marami na daw nag-apply from the announcement that we mentioned last week. That's true. It's really that effective. Kasi kaya yung mga listeners natin nakaantabay para matuto at malaman kung ano mga open na trabaho dito sa iba't ibang kumpanya. Yes, Grace, ano nga ba yung pag-uusapan natin? Kasi eto I think nakikinig lahat ng job seekers, mga fresh graduates, saka yung mga, lahat nakikinig sa atin. Meron tayong pag-uusapan ngayon tungkol sa kung paano sila maghahanda para sa paghahanap ng trabaho nila this 2015. That's true. At unang-una, ito yung unang-una requirement ng mga kumpanya na kailangang magawa ng ayos ng mga naghahanap ng trabaho o ng mga bagong graduate na estudyante. Ito yung tinatawag nating resume. Yes, okay. Kaya nga sabi nila, meron mga few important resume tips for 2015 at sabi ng mga kumpanya na naghahanap ng mga bagong empleyado, are you ready? That's true. How about you, Rod? Kamusta naman ang iyong resume? Ako, from time to time, ina-update ko yung resume ko kasi may mga developments sa career. May skills kang bagong nakukuha correct. based from the events that you're attending. Importante na kailangan ma-update mo yung resume mo from the time na, from time to time talaga dapat nire-revisit mo siya. Kasi you would never know, di ba? So, nasaan ba yung mga resume mo? Ito ba ay nandun na rin sa mga online na portal like Yes. Jobstreet, Ako, JobsDB, Monster, Lina? Ang dami eh. ang dami pwedeng paglagyan sa online. Pero importante, meron kang profile sa linkedin.com kung saan yung mga prospective employers ay tumitingin Very talaga doon. effective right now ang online portal. Like LinkedIn. Yan, unang-una kasi nandun lahat yung mga professional na tinatawag natin. Ito parang yung social media pero for professional, di ba? So, makikita natin dito lahat. Parang online portal ng resume mo. Yes, yes. So, isa pa, nandito lahat ng mga kumpanya na malalaki, maliliit, lahat. At saka hindi mo i-expect na minsan doon mo makikita yung dream job mo. That's true. At saka isa pa libre, di ba? Oo, libre. Merong akaunting pwede kang bayaran kung gusto mong i-avail yung iba nilang pwedeng maibigay sa'yo for visuality, something like that. Pero this one, pwede rin naman na libre.
Right? At Ikaw ba saka- libre? Ako libre. Oo, Hindi ko libre pa naman sa ina-avail akin. Hindi ko yung... pa- Oo. Hanggang ngayon naman pwede mo pa rin siyang mga libre. Kaya sa mga nakikinig po sa atin ngayon, kung may tanong kayo sa resume at sa mga discuss natin this afternoon, yon, huwag nyo kalimutan mag-text sa 0998-975-1368. Or pwede rin Yes. sila tumawag sa landline 8616947 at i-discuss natin yung mga tanong nyo. Kasi Sa mga gusto po o tagapakinig natin na gustong makisama sa talakayan sa ngayon, ito po yung binabanggit ni Rod Yep. na mga numbers na pwede nyo pong tawagan o mag-text. okay. So, and then, after this episode, i-upload din natin itong episode natin sa YouTube account natin at i-share natin siya sa Facebook and sa ating Twitter account, which is Yes. Career Talks DCME kung gusto din nilang mag-tweet. Oo, na-upload mo na ba yung last week? Yes, ito actually na-upload ko na. Pwede na nilang ma-view ulit ang Pro Friends. Ito share natin mamaya yung link sa kanila. Very informative kasi yung discussion last week kasi it's about the real estate industry. Oo. Tapos bago nga pala natin i-discuss itong a few important resume tips for 2015. Are you ready? Ito muna yung mga events that we're going to attend next Yeah, week dito sa ating mga maraming kaibigan. mangyayari pa. Yes. For December 13, there's an event in Subic, Safari, and also in Sucobia in Clark, Pampanga. So, Ano yan, on mga December events? 14 naman, we're going to have an event in Paradiso and Residence Inn in Tagaytay. Okay. And then on December 16, ito yung isang miyembro ako. Ito yung tinatawag dating Women in Tech. Ito ay gaganapin sa Adventure Jungle, which is inside Manila Zoo. And then on December 17, it's under the Fame. It's a magazine. Yep. So, it's a blogger Christmas party. Uy, gusto ko umaatin ng mga vlogger. Yes. So, 150 raw ng mga vloggers yung a-attend dito. Wow. So, well, it's time of the year, Christmas party. So, super duper sa dami na naman na know, Christmas ang party. hirap I'm sure you're going to have a lot of parties this oo, time. ang hirap mag ano ng schedule ngayon ng mga Christmas party. So kaya ngayon, hindi lang Christmas party dapat yung paghandaan nila. So syempre itong 2015 is coming. I'm sure people will revalidate their careers, maghahanap sila ng bagong opportunity. So makinig po tayo ngayon kasi nako interesting tayo. Ganun talaga yun no? If you usually, lalo na dun sa mga bago pa lang na nagtatrabaho, like 1 year, 2 years, Yes. kumukuha ng experience. Oo. And also, usually, kung wala ka namang experience pa, ang mailalagay mo dito sa resume mo, usually, of course, saan kang nagtapos na paaralan, at kung saan ka nag-OJT, Yeah. hindi pa ganun karami ang mailalagay mong information dito sa resume. Okay. Sige, Grace, pag-usapan nga natin kasi yung mga layout kasi ako minsan basic layout lang yung ginagawa ko. So ano ba yung dapat nating isaalang-alang pag gumagawa tayo ng resume? Ano ba yung mga dapat na layout natin? Okay, let's talk about format and layout. The future belongs to resumes with catchy layouts. Customize your resume format to optimize your qualifications and experience. Do not use generic resume templates at any cost. Ano ba yung mga When we say generic, ito Generic yung na basta yan. lang nakukuha sa internet. Oo, yung fill upan mo lang. Oo, para siya naging biodata. Huwag Oo. naman ganun, Parang Rod, bumili right? ka na lang ng biodata na tig 2 pesos. That's tas true, nilagyan mo that's lang. true. So, kailangan daw mailagay dito talaga yung ating mga qualifications kasi ang mga naghahanap ng trabaho, ako kasi isa rin ako sa nag-hire. Oh, yeah, diba? Tinutulungan You ko were hiring. yung aming human resource department and also our talent and acquisition department sa pag-hire ng trabaho. Ang una-una kong tinitingnan talaga dito ay yung qualification. Yeah. Not actually kung saan ka nagtapos, Rod, ha? Bumalik na naman tayo dyan. Oo, wag muna It's not yung really about the educational school. background. Oo, Oo. meron kasing mga companies who are really looking about kung saan ka gumraduate. But first things first, yung qualification muna. Ito ba ay tama o match dun sa hinihingi ng kumpanya? Kasi isa ring nagiging problema right now is yung mismatch daw ng trabaho. Yeah. Napakaraming nag-a-apply doon sa isang job. Job. Let's say marketing assistant. Assistant. Kasi ito yung hiring namin, yung marketing assistant. Wala ka naman background sa marketing. So, As in, paano kita kumbaga, tatanggapin? no na agad yun sa HR. Oo kasi Kailangan meron kang exposure pala. me as a marketing manager, ayoko namang i-train ka pa na parang kinder, something like that. Ang gusto ko, you assist the marketing department. Kumbaga dapat na-expose ka na sa kung ano talaga yung ginagawa sa field na yun. Yes, that's why we have like the qualification is, example, may 3 years ka ng background dito sa marketing industry. So, kailangan yun ang ma-highlight So mo. much. Oo, dapat at least match kasi nag-a-apply tayo. It's very easy for us to check all the
opening sa Job Street. Pero teka muna, bago ka mag-apply, bago mo i-click na nag-a-apply ka, checkin mo naman muna kung talagang qualified ka. Oo. So, as an HR officer, kailangan, pag nakita mo yung qualification sa resume, parang ano na yun, no? Parang magniningning na yung mata mo kasi may possible match ka. That's true. Possible First thing candidates ka. also is napakahirap kumuha nung match na match talaga. Yeah, Kaya so- nagkakaroon, if ever na makikita natin yung minimum muna na qualification, True. kung eksakto siya, Yeah. well, that's the second time. Yun naman yung i-approach na natin for these applicants to join or Yeah. mag-visit dun sa kumpanya Oo, para for at least the may background initial interview. Kaya nga sabi nila, always understand the purpose of your resume before beginning to write it. Kasi minsan kailangan alam mo kung bakit, kung ano yung gusto mong i-highlight sa resume mo. Kasi First yun thing, yung- first thing. Bakit ba tayo gumagawa ng resume? Mhm. Ano? Kasi gusto kong ma-hire. Yun, gusto kong... Okay, gusto natin ma-hire, pero unang-una is to land the interview. Yeah, kasi una, isasabit mo lang yung resume mo. But it doesn't guarantee you na merong Susunod. nag-aantay na trabaho. Pero, sige, before natin discuss yung iba pa, meron tayong caller sa line 3, si Cindy. Hello, Cindy? Hello? Hi, Cindy? Okay, wala pa? Oo. Alright, so ulitin natin ulit. Okay. Ang unang-unang purpose kung ba't tayo gumagawa ng resume is to land the interview. Yes, Kasi kasi- kahit na napakaganda, let's say, ng resume natin, kung wala namang interview, bali wala. Yeah, walang mangyayari. Kaya That's kailangan true. your striking resume, kailangan ma-impress mo agad yung HR para kunin nila yung phone, tawagan ka nila, at saka Ma-invite magsimula ka, for the initial interview. What's happening actually right now, ito yung experience ko right now, kasi meron kami mga job posting under Elabram System sa Yeah. JobStreet and JobsDB, and also we're using social media to get applicants. Direct sa email ko, pag nag-apply ka halimbawa sa JobStreet, direct sa email ko dire-diretso na yung siya. resume. Kaya sasabihin ng ibang, nagte-text ako kaagad, pagkakita ko na medyo match siya, nagte-text kaagad ako kasi they included also in their resume itong mga phone numbers and email Yes. addresses. Nagte-text kaagad ako right away, nakakakuha naman kaagad din ako ng sagot dito sa mga So, applicants. Ganun importante kabilis. talaga na That- kailangan ma-impress mo ang HR. Impress. Second, nandun talaga yung kailangan, which is the contact details. Yes, yes. Nandun ang number. Is much prefer ko kasi yung cellphone kasi palagi ako naka-cellphone. It's very easy Plus, for me. Accessible sa'yo. Oo, and then also the email address. Okay. Alright, sige. Siguro sasagot tayo ng isang caller on the line. We have Cindy. Hello, Cindy. Hi, good afternoon po. Hi, good afternoon. Taga saan si Cindy? From Pasig po. Hi, Cindy. Hi, Cindy. Yes, anong iyong katanungan? Ay, ma'am, kasi po, ano po ako, kakatanggal ko lang po sa trabaho. Okay. Ngayong December po, naghanap po ako ng since Work. November po, hanggang ngayon po, naghanap po ako ng trabaho. Paano, sa month pong ito, nahirapan po ako. Ano po yung dapat kong gawin? Okay, pero ano ba yung background mo muna, Cindy? Sa ano yung field ng ano mo, specialty? Anong industry mo? Oo. Ay, sa HR works lang po, ma'am. Okay. So, ngayon, I'm sure meron ka ng resume na sinasend sa mga kumpanya. Mga company po. Opo. I think well, marami tayong mga online job opportunities na pwede nating applyan at submitan ng resume. Yes, we have JobStreet, JobsDB. Pero ang katanungan niya kasi, Rod, is napakahirap ngayon. From November to December, nag-a-apply siya ng trabaho kasi nawalan siya ng trabaho. Tama ba, Cindy? Oo, ngayon, ang nangyayari kasi, just like us, we're also a recruitment firm, hindi kami nag-hire ngayon kasi tapos na ng buwan. Oo. So, pero, ang ginagawa namin ngayon, nag-i-interview kami ng mga applicants. Yeah, for the possible positions early next year. Early next year. Oo. It's very hard right now, especially kahit nagaano kahirap yung position na kailangang i-fill to hire somebody. Yes. Kasi napakarami na ngayon tinatawag na bakasyon. Oo, bakasyon na. So baka wala na mag-entertain. Pangalawa is magtatapos na ng taon. Yeah. Saka pero Ayan. ang advice ko sa'yo na
keep submitting resume to Yes. different company kasi for sure nasa file, nasa database nila yan at saka mababasa nila yan, makikita nila ng mga HR yan at kapag by the time na nag-search sila for kung sino yung possible candidate, nandun na yung resume. Kumbaga, nakaposition ka na early next year. No? That's true. At saka yung mga interviews, Cindy, ngayon ginagawa din yon para makakuha na next year ng bagong papalit, dun sa posisyon na kailangan ng iba't ibang kumpanya. Oo, kaya Yun kasi ngayon, yung ginagawa namin, Rod, right now. Nag-i-interview ako, as in even this coming Monday, may mga i-interviewin ako para sa posisyon na makukuha namin for next year. oo, kasi hindi siya ganun talaga kabilis yung hiring process natin. Kaya, so suggestion ko sa iyo, Cindy, revisit natin yung resume mo and then check natin and then submit sa mga company para, yun nga, nakaposition ka na early next year. So, medyo mahirap talaga ngayon maghanap ng ano, pero keep sending your resume. Sabi nga nila, the more entries you send, the more chances of To win, Oo, winning, getting- di ba? Saka Oo. Cindy, yung aming email address, kasi pwede rin kaming tumulong sa'yo dahil Oo. napakalaki ng aming contact or network. Yes. Pwede mong isend yung Yan, iyong importante resume kahit sa akin, gracenicolas@yahoo.com. Ayun, pwede mo isend kay Grace. Naku, mukhang merong Napakaraming hiring, oo. yun lang ba, Grace, ang tanong mo for tonight? For this afternoon? Cindy? Yes po. Okay, sige. Huwag kang mawawala ng Oo, huwag kang pag-asa, mawawala. Cindy. Oo, kasi nagkaroon din kami ng guest last time, itong si Rebecca Bustamante at saka si Richard Mills. Ang Yeah. sabi niya talaga, kung wala kang trabaho ngayon, kulang pa yung ginagawa mong paghahanap ng Oo. trabaho dahil sa napakaraming trabaho, oportunidad right now. At saka I'm sure hindi lang ikaw yung may problema ngayon yan na mahirap talagang makakuha ng trabaho at the end of this year. So, keep sending your resume, revisit your resume, and then marami pa kami i-discuss na topics tungkol sa Paggagawa ng paggawa ng resume na effective. Thank you for calling, Cindy. Salamat. Okay po. Thank you po. Thank you. Yes, and again po sa mga nakikinig, this is again Let's Talk About Career, and you can join us and call us or text us at 0998-975-1368, and also you can watch us via online at Yes. www.radiounod.com.ph. Okay, Grace, sa pagbabalik natin, pag-discuss din natin yung ano ba yung mga header, ano ba yung mga colors, layouts, and other tips for resume. Template, yes, ng Templates, yan. resume. Magbabalik po ang Let's Talk About Career pagkalipas sa ilang paalala. Ang larong minahal ni Lolo't ni Lola, nanay at tatay. 80 taon nang nagbibigay ligaya sa